Isa sa mga tinitingnan natin when buying power station, sulit ba yung battery nito? Malakas ba yung inverter nito? Sulit kaya yung mga feature nito sa pinabili ko? Siya nga pala guys, ang price nito ay nasa 61,980 pesos. So kung bibili kayo ng Bluetti AC180 ay meron siyang discount gamit yung link sa description box tapos dun sa comment section. So, ang malaking tanong ngayon, sulit ba si Bluetti AC180 sa presyong pinabili ko dito? Let's find out! Si Bluetti AC180 ay meron siyang battery capacity na 1,152 Wh. Tapos, naka 32 volt DC equivalent of 36 ampere per hour. At higit sa lahat guys ay naka-lithium iron phosphate na po yung kanyang battery, 3,500 cycle. At up to 10 years ang usable capacity ng kanyang battery bago bumaba ng 80%. So kahit pa paano matagal-tagal na gamitan ng kanyang battery. At isa pa ay hindi siya prone ng sunog compare sa mga lithium ion lamang. So yun ang kagandahan ng lithium iron phosphate. About naman guys sa kanyang inverter, eto guys ay kaya niyang magbigay ng 1,800 watts constant current tapos pure sine wave na siya. Tapos 2,700 watts naman yung kaya niyang ibigay kapag sa powerlifting mode para sa ating mga appliances na mga pure resistive load. Kagaya ng mga rice cooker, electric kettle, water heater, plancha, ganon. At isa pa guys ay supported siya ng UPS function. So no worries tayo sa mga biglang brown out, pagbalik ng kuryente, mataas na kuryente. So maganda kasi nga meron siyang UPS function. Supported pa siya ng Bluetti app or Smart app. So makokontrol natin yung mga parameter niya gamit yung app. So marami ka pang pwedeng baguhin dito gamit yung Bluetti app. About naman sa charging ni Bluetti AC180, eto guys ay meron siyang 4-way of charging. So pwede sa solar panel, supported siya sa kahit anong klaseng solar panel guys. Kaya meron siyang kasamang solar charging cord. At yun yung i-adapt natin sa kahit anong klaseng solar panel. Yan o, MC4, tapos isasaksak natin ito dito. At napaka-wide yung kanyang voltage range kasi nga 12 volt hanggang 60 volt DC. Ayan. Sa solar panel naman ay kaya hanggang 500 watts maximum. So pagtataas doon, hindi natin maglilimit na yung kanyang MPPT. Siya nga pala guys, si Bluetti AC180 ay built-in na po yung kanyang MPPT charge controller. So ngayon guys, as you can see, nagcha-charge tayo ngayon na gamit ang Bluetti PV200 watts. So papakita ko sa inyo yung app. Eto guys, nakaka-harvest tayo ng 112 watts. Okay. So dun sa mismong unit ay makikita natin kung ilang oras bago siya ma-full. Pero dito hindi siya makikita sa app. So yan. Almost full na siya kasi nga na-charge ko kagabi. 99% yung battery natin ngayon. So mapapansin nyo guys, yung solar panel natin ay 200 watts. Tapos ang na-harvest lang natin ay 114, 113 at yan. Yung battery kasi ni Bluetti ay 32 volt. At ang na-harvest lang natin at open circuit ni Bluetti sa maximum ay 25 volt. I-boost up pa niya hanggang 32 volt. So hindi tayo makaka-harvest ng eksaktong 200 watts or below 200 watts kasi nga mas mataas yung battery niya. So ang na-harvest lang natin ay 17 volt, 6.5 ampere, 113 watts. Okay, kaya hindi tayo nakaka-harvest ng eksakto kasi nga mas mataas yung battery ni Bluetti.
So, ito po yung kasama sa loob ng box ni Bluetti, yung kanyang Certificate of Quality, warranty card, yung kanyang user manual, 16 gauge na AC cord, yung kanyang charging cord para sa solar panel, number 16 na pang-charge sa ating sasakyan, tapos tornilyo para sa kanyang ground wire, para dito sa side. Tapos, lagyan natin ng wire pababa papunta sa ground rod. As you can see guys, dito meron siyang malaking display. So, kung i-activate natin yan, pipindutin lang natin yung kanyang power button dito. Boom! So, dito makikita natin yung kanyang input wattage. Tapos, yung status ng battery, 100%, 99.9 hours kasi hindi pa natin siya ginagamit. Pag ginamit natin, mag-estimate na siya. Naka-eco mode. Tapos, yung wattage ng kanyang output. Sa AC naman ay meron siyang 60 Hz nakaset sa AC at pwede rin natin iset sa 50. So, dito guys, sa model na to ay hindi siya touchscreen. Yung touchscreen kasi, kung hindi ka aware sa mga technical, medyo mahirapan ka. So, dito, hindi kasi nga tatatlong button lang siya. Napakadali. Si Bluetti guys ay meron siyang 11 output. 4 sa AC at 7 naman dito sa DC. So kung i-active natin sa DC, pindutin lang natin yung kanyang power button. Tapos sa DC button. So magagamit na natin yung kanyang mga pang-charge ng cellphone, yung DC output at yung kanyang wireless charging pad sa taas. So dito guys ay kaya niyang magbigay sa kanyang cigarette lighter outlet ng 12 volt regulated. Kasi nga yung battery nito ay 32 volt kaya siya regulated, 10 ampere. So magagamit natin dito yung mga portable fridge natin during camping. Siya nga pala guys, kung magkakamping tayo, si Bluetti ay mayroon siyang kabigatan 16 kg. So kung magbubuhat dito ay isa, mahirapan siya, kailangan dalawa. Tapos kung magcha-charge naman tayo ng cellphone na hindi kailangan ng AC, dito guys meron na siyang USB Type-C na kaya magbigay ng power delivery 9 volt, 12 volt, 15 volt hanggang 20 volt. Equivalent of 100 watts. So subukan natin. So itong rugged phone na to guys ay supported siya ng power delivery. 20 volt yung pumapasok dito. Subukan natin sa isa. Yun, no? Ayun. Naka-charge siya ngayon sa Type-C. Okay. Meron din siyang 4 na Type-A output. Tapos yung dalawa dito, tigda-dalawa ay tig 15 watts. 5 volt DC, 3 ampere. Separate siya. So equivalent ng 30 watts. Okay, goods. Tapos kung supported naman yung cellphone natin ng wireless charger, dito guys sa taas niya meron siyang wireless charging pad dito, 15 watts. Ipapatong lang natin dito, magcha-charge na yung cellphone natin. Tapos sa AC naman ay, again, yung sinabi ko na kanina, meron siyang 4 na outlet dito na kayang magbigay ng 1,800 watts. Tapos, pure sine wave po siya. Test natin. $221 volt AC. Tapos, pure sine wave po siya. Okay. Then, kaya pa niyang magbigay ng 2,700 para sa mga pure resistive load natin sa powerlifting mode. So makakatulong kasi yon na mode niya para hindi masira yung kanyang inverter kapag ang sinasaksak natin ay yung mga flat iron, electric kettle, heater, basta yung mga pure resistive load. Sa AC charging naman, ganito siya guys. Gamitin natin yung kanyang AC charging cord.
Tapos, isaksak natin dito sa side. Yan. Sa tabi ng kanyang circuit breaker at sa kanyang grounding bolt. Tapos, isaksak natin syempre sa AC. Yan. Automatic na niyang madedetect na mayroong AC pumasok sa kanya. So, dito pwede nating i-control yung kanyang charging. So, dito makikita natin sa app. Pindutin natin sa setting. Ang nakukuha nating wattage ay 800 watts. 900. 1 kilowatt. Gamit sa AC. So, kung gusto natin gamitin yung kanyang output na galing sa grid, pindutin lang natin yung AC. Yan. Yung pumapasok sa AC, lumalabas dito. Pass-through charging at UPS function. Okay, patayin muna natin. So, dito, pindutin natin yung setting. Pwede natin baguhin sa silent. So, bababa ngayon yung kanyang wattage from 1 kilowatt to 324.28 watts. So, yan yung pinaka-friendly sa battery. Hindi siya masisira. Yung standard, mas malakas na siya. Ayan. Pumunta sa 1 kilowatt. So, mas mabilis na dyan. At makikita natin sa display yung estimated na time para sa kanyang full charge. Tapos, pwede naman natin i-select kung nag-aapura tayo sa turbo. So, yan. Malakas na yan. Mabilis. From 0 to full charge, abot lang yata sa mahigit 1 oras. Okay, dahil nga sa almost full na siya, hindi na siya abot ng mas mataas na wattage. Pero ang gusto ko sa standard lang tayo para hindi mabilis masira yung ating battery. So dito, pwede pa nating ilipat sa eco mode or tanggalin, i-off yung kanyang eco mode. So sa eco mode kasi, pag wala nang mas mababa na sa 15 watts yung kanyang load, automatic na mamamatay within 2 hours. Tapos, sa DC naman, pwede natin iset. Yan. Below 5 watts, automatic nang mamamatay within 4 hours. So, pwede rin natin baguhin. 1 hour. Pero mas maganda yun para medyo matagal-tagal. Kahit sa AC, pwede rin natin ilagay sa 4 hours. Gusto natin overnight yung 15 watts. Tapos dito, pwede pa natin baguhin sa 50 or 60 Hz. So, ngayon nakaset ako sa 60 Hz. Tapos, meron siyang grid self-adaptation. Pag inactivate natin yan, ang magiging function ng ating Bluetti AC180 ay may i-optimize niya yung kuryenteng lumalabas sa kanya. Bali, yung pumapasok na grid dito, meron kasi yung time na kapag hapon, peak season, ayan, mababa yung kuryente. So, hindi niya ilalabas yun dito sa kanyang outlet. Gagana ngayon yung kanyang inverter. Eventually, hindi naman siya mauubusan ng battery kasi ngayon yung kanyang charger sa kanyang AC ay na-connect lang naman yun. Tapos, pag nag-brown out, hindi siya mawawalan kasi nga active pa rin yung kanyang UPS. Tapos, pagbalik ng kuryente at ganun pa rin, hindi pa rin niya ilalabas dito yung galing sa grid. Pero kung bumalik yung kuryente at okay na at hindi na mababa, yun ang ilalabas niya dito. So, active pa rin yung kanyang UPS function kahit na grid self-adaptation. Okay, so para sa akin, okay naman dito. Yung mga appliances naman natin ay auto bulb, off natin. AC pwede natin i-activate. Tapos yung DC pwede rin. Ayan. So dito pwede natin pagsabay na i-charge gamit ang grid at tawag dito yung solar panel natin. So subukan natin. So ngayon ay gagamit tayo ng power supply para kunyari ito yung solar panel natin. Ayan. So dito makikita na natin sa app na nagcha-charge siya gamit ang solar. Subukan natin kung kaya niya pagsabayin. So ngayon ay nasa standard na charging tayo gamit sa grid. Ngayon ay
Pumapasok 144, 103 sa solar. Subukan natin kung tataas yung kanyang wattage sa grid. Tatanggalin natin yung solar kung may dadagdag doon. Okay, so yun, dumagdag. Naging 1 kilowatt. So ibabalik natin yung solar kung mababawasan sa grid. Ayun, nagbawas. Naging 800 watts. So malaking tulong kung meron tayong solar panel tapos kasabay na ginagamit natin. Ngayon, ang gagamitin natin ay pure power station lang, walang grid. Wala pumapasok sa kanyang grid. So i-try muna natin itong 1,500 na Predator circular saw. Nakakabulol talaga. So sa starting ng ating circular saw, umaabot siya sa mahigit 1,000 watts. Pero pag nasa running na, nasa 700 watts. Subukan natin sabayan ng grinder. Yan, nakikita nyo naman sa app. Unahin natin yung circular saw. So yun guys, kahit sabay-sabay, kaya naman niya. Wala man namang naging problema. So subukan natin sa powerlifting mode kasi gusto kong subukan itong plancha. 1,000 watts. Subukan natin. Yun, powerlifting mode. Okay, active na siya. Subukan natin. Ayun. Okay, gumana na siya. Oh, mainit na. At kahit na anong load na ipapasok ko sa kanya, still guys na yung kanyang blower, hindi maingay, hindi siya malakas. So yung mga naririnig yung ingay dito, yung electric fan natin, yung hybrid natin, at yung aerator ng fish pond. Okay. Subukan pa nating dagdagan. Gamit natin. Try natin. Yun, gumana na. So ngayon, magkasabay na to, maabot na siya ng 1,700. Ayun. So hindi naman kalakasan yung kanyang blower. Ingay niya. Mabilis kasi mag-cut off yung ating plancha. Tapos ito, kumukulo na rin siya. Ayun o. Muusok na siya o. So ngayon guys ay subukan naman natin yung kanyang UPS function kung gaano kabilis. Ngayon ay gagamit tayo ng ilaw na ganito. Ito guys ay tricolor. Konting fluctuation lang ng kuryente, magbabago yung kanyang kulay. Magbabago yung kulay niya.
Okay, so ngayon bunutin natin yung kanyang saksakan. Kunyari nag-brown out. Yun o. Hindi nagbago. So, the same pa rin. Tingnan natin. So, mas mabilis ang engage niya pagdating ng kuryente. Kasi nga, yung kanyang inverter, under pa, yung kanyang capacitor ay kakarga pa. So, medyo mayroong konting delay. Yan o. Pero kahit pa paano, hindi nagbago yung kulay. Ito guys, so yung susunod na kulay dyan o. Maigpit. Yan. So ito, subukan natin sa mga motorized. So mapapansin nyo guys yung pagbago ng tunog niya kasi yung grid namin dito ay nasa 200 na lang, 200 volts. So kung mag-engage siya through inverter, mas mataas na naman yung kanyang voltahe kaya bumibilis kapag nagpa-brown out kunyari. So ayos, mabilis. Ayun. So ayan siya guys, nasa 730 watts lang siya. Tapos, yung estimated runtime ay nasa 1.4 hours. Magagamit siya. Ito guys ay pure na battery sa kumukuha. Walang grid. Tapos ito. Try lang natin kung mag-overload siya. Umaandar na yung ating induction motor. Try natin. Ayun. So, lumampas na tayo sa kanyang limit at nag-protect na yung kanyang AC. Patayin natin tapos i-on ulit natin. Then, i-on natin yung AC. Ayun. Active na ulit. Sulit nga ba yung perang inutang mo pa para pambili kay Bluetti AC180? Magandang klase? Sa tingin ko guys, hindi na masama. Sulit na sulit. Bakit? Parang katulad na rin siya ng aking ginagamit dito na hybrid inverter. So kung may babaguhin man at mayroon ako masasabi na kailangang i-upgrade pa nila, pagandahin. Siyempre pag may upgrade, may mga idadagdag, magdadagdag ng price. Sa susunod na video na lang. So, kung may dadagdag pa kayong mga comment, sabihin nyo lang guys sa comment section, babasahin natin at nakikinig naman si Bluetti. So, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, maraming salamat.